Diba? Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan, hindi ba na nakakaloka to the highest level? Ayan, ulitin ko lang din na dun sa mga hindi pa nakakapanood ng Malyari, nako, panoorin nyo, promise. Dahil yung una, hindi ako naniwala kay Tita Cora nung chinichika niya yun sa akin eh. Diba? Siyempre sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, ini-enjoy ang kanyang 3 days vacation leave with pay. O, tara! Yan yung napanalunan niya, o, diba, na nakakaloka. Marcia, pasalubong, diba? Pasalubong galing sa ospital. Nakakaloka. Pero hindi totoo yan. Maganda, hindi ba? At syempre nagpapasalamat kami muli sa Bingo Plus. Dahil kung hindi dahil sa kanila, alam mo yun, hindi ko mapapanood ang Malyari. Diba? Hindi ko may enjoy ang pelikula ni Papa P. At hindi rin ako mabubusog. Hindi ba? Thank you so much. At na-enjoy ko yung purple blanket mula sa sa Bingo Plus. Ang galing talaga, hindi ba? Kaya nga naman ako naman din sa inyo, download na! Dahil halagang piso lamang pwede kang manalo ng 75 million pesos. O, diba? Na nakakaloka yan. Pero eto na nga ang chika ng lahat. May nahuling dumating. Si Beron, o diba? Si Beron ng mga mamshi, nabati natin kanina. Pero eto na nga ang chika. Dahil nga sa ginamit na ng Itbulaga ang titulo nga, alam mo yon, yung trademark ng Itbulaga na sa Tito Vic and Joey na ayan, noong nakaraang Sabado ay nagpalit ng tuluyan ng pangalan ng Tape Incorporated ng Masayang Tahanan. From Itbulaga naging Masayang Tahanan. Ang tanong kaagad ng mga netizen nung kanila itong napanood, gagawin nyo din naman pala. Bakit inintay nyo pang ganito na pinatagal-tagal? Bakit kailangan pang makipagdiskusyon? And right from the start naman daw, alam nyo naman kung sino talaga ang may-ari. Diba? Na sana daw nung mga panahon daw na yun, ay alam mo yung umalago na sana kung talagang ginamit na nila yung Masayang Tahanan. Diba? Sana may mga pumasok na mga sponsors. Hindi na yung tipong syempre nalilito ang sponsors kung saan sila magpe-place. Dalang alam nila na Itbulaga ay Tito Vic and Joey. Ngayon may Itbulaga sa kabila. Syempre doon sila maglalagay doon sa tatlo. Imbis sa bigyan kayo, ni sana kumita na noon pa. Pero eto ngayon ang question ng mga utawnes, diba? Ng mga netizen. Dahil nga syempre nagpalit ng pangalan ang Tape Incorporated. Saklaw ito sa block time contract nila under GMA7 na mag-e-expired ngayong taon na nakasaad doon sa kontrata ay block time ng Itbulaga ito under Tape Incorporated. Nawala daw ang Itbulaga at nagpalit ng pangalan. So paano yun? Diba? Posible nga kayang tsugihin na ng GMA7 syempre ang kanilang kontrata na siyempre matatapos na ngayon. Wala naman nakasabi sa kontrata na kailangan pa nagpalit ng title ng show ang Tape Incorporated, itutuloy pa rin nila. Walang ganon. Oh, walang ganon. So parang sinasabi ng ilang netizen na eto na nga ba ang senyales or totoong may katotohanan na nga ba ang balita na ito isa sa estratehiya daw or strategy ng GMA7 para ialagwa ang showtime sa GMA7 pag natapos ang kontrata nila. May katotohanan kaya yan? O, diba? Kasi diba last year, diba, maraming balitang lumabas na diba nung nagsasabi na ay hindi, inano lang, kung kinokondisyon lang ng GMA7 ang showtime kaya nila muna nilagay sa GTV. Pero maganda ang pasok ng ng pera sa GMA7 kahit nasa GTV ang showtime. What more kung ilipat na mismo sa free channel na GMA7 itself. Although under GMA pa din. Pero kung ililipat nga ba, may katotohanan na kaya ito? OMG. Diba? Kaya tuloy ang sabi ng ilan, posible kaya nanganganib na rin na ang Tape Incorporated na matapos since this year matatapos ang kanilang block time contract. And, diba, syempre may technicalities na kaagad sa kontrata nila dahil Itbulaga yung block time.
nagpalit kayo ng masayang tahanan. So sasaya pa kaya si Paulo Contis? Di ba na nakakaloka? Pero kapansin-pansin nga daw mga meses. Aba, nag-opening program ay si Isko Moreno lamang ang daldalan-daldala. Hindi niya hinayaang dumaldal pa si Paulo Contis. Kung siguro sinabihan na siya na, naglabas na lang yung iniintay nila. Nasabi nila, di ba, hindi pa nga daw legal. Eto, naglabas na ng legal na final decision ang Marikina Regional Trial Court, di ba? Na nagsasaad nga na ang totoong may-ari ng Itbulaga ay Tito Vic and Joey. So, paano ito ngayon? Kaya kapansin-pansin na tipong, Paula, nasan daw ang tapang mo? Sabi ng mga netizens. Diba? Na dati, diba sinasabi mo pa nga, hindi pa tapos ang laban. Kineso. Ano ngayon? Ngayon biglang ganyan. Diba? So, ano na ngayon? Ganun na lang. So paano, diba, yung mga ganong aspeto. Pero syempre, gaya pa rin ang sinabi natin, ito yung spekulasyon pa rin lamang patungkol doon sa pagtatapos ng kontrata. Which is, pero may balita nga talaga na ngayon matatapos ang black time contract nila under GMA 7. Yung balita na posibleng tsugihin sila ay wala pa naman din konfirmasyon. Malalaman natin sa mga susunod na mga buwan. Diba? Pero sabi nga ng ilan, marami ang nanghihinayang kasi pwede naman palang palitan. Sana noon pa. Di sana kumita na kayo. Diba? Na sana, diba, may pumasok ng pera sa Tape Incorporated. Naging happy na lang din kayo. Hindi yung pinatagal nyo ng 7 months na hirap kayong kumuha ng sponsors. Diba? Di sana nalalagyan din kayo nila Aling Poring. Diba? Yung mga ganyan. Diba? Na sana iba pa mga sponsors nalalagyan din kayo. Diba? Nagmukha lang silang kawawa. Tapos ngayon ang ending, papalitan nyo din pala. Pinatagal nyo pa. Diba? Nakakaloka yun. Well, anyways, ayan. Kung saan man nahahantong ang storya ng masayang tahanan, well, masaya ako for them. Pero yun nga lang siguro sumasang-ayon ako sa mga netizens na kung papalitan lang din yun naman pala, sana noon pa nga. Diba? Para walang nasayang na panahon, walang nasayang na oras, diba yung mga ganong aspeto. Diba? Well, good luck na lang din po sa inyo. Happy ako sa inyo. At least may mga choices na tayong pwedeng, alam mo yun, panoorin tuwing tanghali. Diba? At syempre since para may speaking of papapanood, ano ba ito? Bakit ako diba? Dahil na-excite ako dahil si Cara papasok na. Si Cara papasok na. My gosh. Na-miss ko tong girl lalo na to. Diba? Kamusta nga kung kamusta na mga Hapon sa Japan. Natural. Alam nga naman magkaroon ng mga Espanyol sa Japan. Diba na nakakaloka. Anyway, siya po muna natatapos ang ating chikahan for today's video on a Monday morning, January 8, 2024. Diba? Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Oy, tatlo yun. Bawal lumagpas, diba? At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo